Senado na nag-deliver daw siya ng mali-malitang pera sa bahay nila Cuatro Valdez. Sa affidavit ni Guteza, sinabi niya nag-deliver siya roon ng mahigit 40 maleta ng pera na tinawag niyang basura. Si Guteza ang surprise witness sa Senator Rodante Marcoleta sa Blue Ribbon Committee hearing noong September 25. Totoo po yung sinasabi ni Orly Guteza na nag-deliver siya sa Forbes Park. Totoo din po ang sinasabi ni Orly Guteza na nag-deliver siya sa Malacanang nung siya ay nasa Senado. Sabi pa ni Ko, sa 100 bilyong pisong isiningit umano sa 2025 budget ang nakuha ng Pangulo 25 billion pesos. After po ng approval ng budget sa General Appropriations Act of 2025, nagtanong po ako sa DPWH kung magkano ang kailangan na ibigay sa Office of the President o ang SOP na bigayan. Ang sinagot sa akin ay 25%. Ang ibig sabihin nito, 25% ng 100 billion ang SOP na kailangan ibigay kay DBM mismo. In total, 25 billion ang napunta kay Pangulong Bongbong Marcos. May hamon naman si Ko kay Ombudsman Jesus Crespin Remulla. Patunayan niya ngayon ang pronouncement niya. Imbestigahan niya ang fraternity bribe at ang kanyang kaibigan na si Speaker Martin Romualdez. Imbestigahan din niya si President Bongbong Marcos. Sabi nga ni BM Lungsona, let's do it right. At mahiya naman kayo, hindi po ba? May panawagan din siya sa Senado. Nananawagan din po ako sa Senado na imbestigahan ang 100 billion insertion ni Presidente. Alam ko po na hindi gagawin yung Ombudsman Remulla ang hamon ko. Pero magaling ang Senado sa investigasyon at ako ay naniniwala na dahil sa kanila, lalabas ang katotohanan. Tinanong ng GMA Integrated News ang abogado ni Ko kung ano ang nagtulak dito na basagin ng katahimikan. Sabi ni Atty. Ruy Rondain, hindi niya pa masagot ito dahil hindi pa raw niya nakukontak si Ko simula kahapon. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Ayaw patulan ni Pangulong Bongbong Marcos sa mapayag ni dating Congressman Zaldico. Ang sabi ng Ombudsman at ng Senate Blue Ribbon Committee, walang probative value o hindi magagamit sa investigasyon ang mga pahayag ni Ko dahil hindi ito pinumpaan. Kaya muli nilang hamon kay Ko, umuwi na. Nakatutok si Nico Wahe. If you want to talk about the storm, we'll talk about that. I don't want to even dignify what you're saying. Ayaw patulan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagdawit ni dating Congressman Zaldico sa kanya sa umano'y budget insertion sa 2025 national budget. Sinabi yan ng Pangulo sa kanyang pagbisita sa mga sinalanta ng Bagyong Pino sa Negros Occidental. Ang Malacanang tinawag na kanal ang unang video ni Ko at hindi raw nagbago ng script sa ikalawang video ngayon. Hearsay o sabi-sabi lang daw ang pahayag ngayon ni Ko. Hamon nila kay Ko, umuwi na at panumpaan ng salaysay. Yan din ang pakiusap ni Ombudsman Jesus Crespin Remulla na hinamon ni Ko na imbestigahan si dating Speaker Martin Romualdez. Sabi ni Remulla, pinagsusumitan nila si Ko ng salaysay para maberipika at sumailalim sa tamang proseso. Pero pinili raw ni Ko na umiwas sa proseso at sa halip ay sa social media naglabas ng kanyang kwento. Matagal na raw hinihiling ng Ombudsman ay presenta ni Ko ng maayos sa kanyang ebidensya. Kung ang dahilan daw ng pag-iwas ay takot, sabi ng Ombudsman, handa silang magbigay ng proteksyon. Tinawag din ng Blue Ribbon Committee Chairman Ping Lacson ng mga pahayag ni Ko na kwento-kwento lang at walang probative value dahil hindi naman ito pinanumpaan. Malaglag yung cellphone, di ka. Sa tingin ni Tindig Pilipinas Convener Kiko Aquino, dapat pilayunan ng Pangulo ang sarili sa investigasyon sa mga anomalya sa flood control projects. Hindi porke nagsalita si representative ko ay guilty siya. Pero dahil pati na siya ng usapan, may nag-aakusa sa kanya, hindi pwedeng involved siya sa pag-iimbestiga sa sarili niya. Ang tingin ko dapat mangyari ay i-recuse niya yung sarili niya sa lahat ng mga